Tumula kami patungong Kibungan. Kung tutuusin, malapit lamang ang Kibungan mula Baguio. 62 kilometers. Pero dahil sa sama ng daan, aabutin daw kami ng 4 na oras. Doble rin kasi ang aming pag-iingat dahil sa walang katapusang bangin na nakapalibot sa amin. Ayan, video ka lang. Ayan, Jay, oh. Kibungan. Oo. Kita mo yan? Yung mga bahay na yan. May 4 na oras na kaming naglalakbay ni Lee mula Baguio hanggang dito. Pero 30 minutos na lang daw yung paglalakbay natin, no? Halos mabalutan na ng ulap ang lugar na tinatawag nilang poblasyon nang dumating kami. Ay, isa. Hello, good afternoon. Jay. Counselor natin po. Counselor. Si Calbel. Magandang hapon po sa atin. Ikaw po yung makakasama namin. Daan. From daan galing. Nasaan ho tayo yan? Dito po sir. Ito yung municipal building. Ito mismo. Opo. Sa poblasyon ba yan? Bahagi ng Yes. poblasyon? Oo. Ito yung buong poblasyon. Okay. Saan kami nanggaling kanina? Dito. Yung sa Kapangan, pumasok kayo dito. Layo din, ah. Oh, layo, ah. Si Colbel ang magsisilbing guide namin sa pag-akyat. Kaya sa barangay, Mula dito sa kinalalagyan natin, saan tayo pupunta ngayon? punta tayo dito sa ating Mount Kilkili. Malayo din. Lalakarin na yan. By vehicle muna. Mula dito, gaano katagal yung vehicle, yung ride sa vehicle? Mga 2 hours. Tapos, yung trek, gaano kalayo? Abutin tayo ng mahigit 1 oras. Naku, malayo yun siya. Malawak ang kabundukan ng Benguet at ang Kibungan, mahigit 26,000 ektarya ang sakop nito. Aabutin daw ng 1 linggo kung lalakarin namin ang ilang barangay. Napili ni Colbel na dalhin kami sa Mount Kilkili dahil sakop ito ng barangay kung saan naninirahan ang unang mga tao sa Kibungan. Mga tao na nanggaling. Dito rin kasi ang lugar kung saan may nakakita umano ng malalaking unggoy. Ang tawag talaga sa mga unggoy, kibungan dito. Yung malaliit, Kibong? hindi sila kibungan. Pero yung malalaki, yun ang tinatawag nilang kibungan. Ano ba yung malaki? Yung, gaano kalaki? Base sa narinig ko kanina, na kwento ng isang matanda is, sila yung leader ng grupo. Ang Kibungan ay salitang Kangkanae na ibig sabihin ay malaking unggoy. Naging Kibungan daw ang tawag sa lugar dahil sa hindi pagkakaintindihan sa salita sa pagitan ng isang lokal at ng mga Amerikano. Nung nilipat yung munisipyo dito, anong kwento? Na medyo may nakikita pa, mga kibungan daw. Pero kumonti na. Unti-unti nung hinahunt na nung nag-umpisa na mag-settle yung mga tao. Oo. Bago kami tumulak papunta ng Mount Kilkili, nakausap namin sina Lolo Silino at Lolo Luis. Sila raw ang mga natitirang saksi sa paggala ng malalaking unggoy, mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Pero kailan unang nakita yung mga kibungan dito? Kailan? Matagal na sila dito. Upper area. During the war, Second World War. there are many armed soldiers for hunting. The people will hunt the monkey. That's why they went there. They killed the
This is the skull of The a... real Real bone. skeleton of the monkey. This is what you saw before. This is the kibungan. Kibugan. Mas malaki daw. Malaki. Mas malaki pa. Mas malaki. Ilong. Pero sabi nila, malaki yung dito. Sa forehead. Malaki yung sa forehead. Tapos, malalim yung mata. So how tall? 3 feet. Oh, mga pulpit. Kung erect daw, sabi niya mga 4 feet. Pulpit. Yeah. Mula dito sa poblasyon, maglalakbay pa kami ng isa't kalahati hanggang 2 oras na rough road para marating namin yung Mount Kilikili na sinasabing ito na yung huling lugar kung saan nakikita yung mga unggoy o monkeys. Mas matindi ang mga lubak na nadadaanan namin ngayon. Sa tagal at tagtag ng biyahe, matinding determinasyon talaga ang kakailanganin para sa mga siyentipikong mag-aaral sa mga unggoy ng kibungan. Katulad ng determinasyon naming makita ang mga naglalahong unggoy ng kibungan. Layo pa. Pababa ito eh.